Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong update ngayon sa giyera sa Iran versus Amerika with Donald Trump. Sabi ni Donald Trump ay kapag aatake ng isa ang Iran ay ririsbak sila ng 20. Ibig sabihin isang missile ng Iran ay 20 ka missiles ang irisbak ng Amerika. Kaya ngayon sobrang durog ang Iran, durog na durog. Si Trump ay nagdagdag pa ng mga F-16 fighter jets. Yun yung mga iconic na mga F-16 noon ay dinagdag na ni Trump. At dalawang aircraft carrier na riyan sa Gulf of Oman na napakalapit lang talaga sa Iran. Kaya ano ba bang kailangan, di ba mga kababayan? Grabe. Kung hindi susurrender within 3 days ang Iran, iwan ko lang kung ano pang gagawin nila. Wala na talaga eh. Merong nadali na mga IRGC Army, nasa 340 yata ang nadali na sundalo ng IRGC dahil sa pagbubomba ng Amerika. Kahit na nagtago pa sila sa mga bunker o sa mga underground, ay nadadali pa rin sila ng malalakas na bomba ng Amerika. Naku, gumamit na pala ngayon ang Amerika ng iba't ibang klaseng bomba, kahit yung drones na katulad ng ginamit ng Iran ay ginamit na rin ng Amerika para paulanan ang Iran. Kaya wala na talaga, wala nang pag-asa. Ang Israel ay naka-standby lang eh. Ang Iran, ang tanging hindi pinadalhan ng Iran ng ballistic missiles ay ang Israel ngayon. Bakit hindi binobomba ng Iran ang Israel ngayon? Dahil sa sobrang takot nila, kasi kapag umatake ang Israel, alam ng Israel kung nasaan nagtatago ang mga opisyal ng IRGC. Bawat atake ng Israel, meron talagang matutudas na mga malalaking pangalan sa hanay ng mga opisyal ng IRGC. Kaya takot na takot ang Iran mismo sa Israel. Sino bang dumali sa mga mudstaba, sa mga bakla na mag-ama na yun, di ba? Ang Israel, mga kababayan, kaya takot na takot sila. Pero kay Trump, tago ng tago lang sila. Kapag merong bomba, tatakbo sila sa ilalim ng kanilang mga lungga. Pero hanggang kailan na ganyan ang gagawin nila? Pang-pitong bombing to eh. Noong pang-anim ay ubos lahat ng tulay nila. Lahat ng tulay na malalaki sa Iran ay pinulbos ng Amerika. Ngayong pang-pito na bombing ay yung nuclear energy daw ang titirahin ni Trump para mag-brown out yung mawala ng supply ng kuryente at air conditioning yung mga tunnel na underground city. Dapat matagal nang ginawa to, naputulan ng generator itong mga tunnel ng Iran para iinit ang loob ng tunnel, hindi sila makahinga. Di ba? Anong gagawin nila? Di maglabasan sila, mga kababayan. Dapat yun ang ginawa. At hindi lang kung ako ay haluan ko yung hangin ng ng asupre. yung hangin ng kanilang air conditioning na intake, ay lalagyan ko yan ng mga ng mga kung ano-anong poisonous gases para doon na sila maintom. Doon na sila matulog na wala ng malay sa loob ng kanilang ginawang lungga. Alright, para sa mga detalyadong balita ng pang-pitong araw ng pagbubomba ng Amerika ay atin pakinggan ang ating paboritong vlogger. Walang iba kundi si Good News Philippines. Ito ang video. Ikapitong araw na pag-atake ng Amerika sa Iran, ipinakita ng US Central Command. Ito ang ganti ng US forces sa pag-target ng Iran sa mga base militar nito sa gitnang silangan at barko ng Thailand na inatake ng Iran Navy sa Strait of Hormuz. Inamin ng Iran na nasa 320 na ang nasawi sa hanay ng kanilang militar sa loob lamang ng 7 araw na pakikipagdigma sa Amerika. Iran natakot bukod tanging Israel na lang ang hindi inaatake ng Iran ngayong kasalukuyang digmaan. Mga sasakyan sa tuyong ilog na lang dumadaan matapos wasakin ng Amerika ang maraming tulay sa Iran. Malawakang digmaan ikakasa ni President Trump laban sa Iran. 12 mga F-16 multi-role fighter i-deploy pa ng Amerika sa Jordan. Iran sinubukang magpuslit ng mga armas at drone sa Syria papuntang Lebanon para sa Hezbollah, pero naharang ito ng Syrian forces. Ikapitong araw ng pagsalakay ng Amerika sa Iran, inilunsad itong 17 ng
Hulyo taong kasalukuyan, tinumaan ng puwersa ng Estados Unidos ang mga surveillance sites, military logistic infrastructure, imbakan ng mga armas sa ilalim ng kalupaan at marami pang iba. Ginamit ng puwersa ng Amerika ang mga eroplanong pandigma, mga drone at mga barkong pandigma bilang karagdagang suporta. Ito ang ganti ng Estados Unidos sa ginawang agresyon ng Iran sa 6 na base militar nito sa Kuwait, Jordan, Bahrain, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia at Qatar. Israel na lang ang hindi pa inaatake ng Iran sa kasalukuyan. Naku mga kababayan, lahat pala ng base militar ng Amerika sa Gulf State ay pinadalhan ng ballistic missiles, inatake ng Iran. Pero wala tayong nabalitang ulat na mayroong namamatay na mga personnel ng Amerika doon sa mga base militar. Of course, alam nila na aatakihin nga sila, kaya siguro ay nasa bunker din nagtatago yung mga US soldiers. Ngayon kasi ang ganti ni Trump sa mga ganyan na pag-atake ng Iran ay times 20. Sinabi na yan ni Trump na times 20. Kung magpalipad sila ng isang missiles, ang sukli niyan ni Donald Trump ay 20. So 1:20 ang ratio ng mga missiles or palitan ng pag-atake. Kaya mapupulbos talaga ang Iran diyan. Hindi pa gumalaw ang Israel at kapag tutulong ng Israel sa hudyat ni Donald Trump, kapag tatawag si Trump ng tulong sa Israel ay talagang mas matindi yung mga missiles ng Israel pala ay mga modified na yun eh. Meron lang nagsabi na parang may kunting halong nuclear bomb na yung mga missiles ng Israel kasi ang lakas-lakas talaga. Okay, so balik tayo kay Good News PH. Alam ng Iran na kapag sumalakay ang Israel sa kanila, marahil ito na ang tuluyang pagkawasak ng Islamic Republic of Iran. Leader at mga kasapi ng Iran, Revolutionary Guard Corps, ang punteriya ng Israel kapag sila ang sumalakay. Dagdag pa dito, isa pang oil tanker ng Thailand ang inatake ng Iran. Revolutionary Guard Corps, Navy, gamit ang attack drone matapos ayaw daw sumunod sa mga babala ng Iran military habang naglalayag ito ng walang permiso sa Strait of Hormuz. Malaking problema naman ngayon sa Iran ang kawalan ng maayos na tulay sa ilang bahagi ng bansa matapos wasakan ito ng Amerika. Makikita na ang mga sasakyan sa Iran ay dumadaan na lang sa tuyong ilog upang makatawid ang mga ito. سر پل کوهستان هستیم که دیروز تو محور بندر عباس لهارستان مورد اصابت قرار گرفت. بیشترین بزان خودشون بیشترین ضربه رو زدن برای محور مواصلاتی از بین بره. خدا رو شکر صف رو میبینید هم رفت و آمد برقراره. اینم محل اصابت. President Trump hindi aatras sa mga banta ng Iran. Muling pinabalik ng militar ng Amerika ang kanilang mga refueling tankers sa Israel. 12 F-16 naman ang dideploy sa bansang Jordan. At na-recover ang mga gamit militar na sinubukang ipuslit ng Iran papuntang Lebanon para sa Hezbollah. Patunay na walang balak ang Iran at mga proxy nito na magkaroon sila ng tunay na tigil putukan ng bansang Israel. Ayun, so ang bansang Syria, mga good news, ang bansang Syria ang naka-intercept nitong mga drones at iba pang mga armas na pinupuslit ng Iran papuntang Hezbollah para tulungan yung Hezbollah. Kasi ang Hezbollah ay wala na eh. Talagang mauubos sila doon sa pagbubomba ng Israel. Ngayon, bakit ba kinumpiska ng Syria? Ibig sabihin yan, ang Syria kasi ay tinulungan niya ni Trump. Di ba na mapatalsik yung diktador doon sa Syria. At yung umupo diyan na presidente ng Syria, yan ay maka-Amerika yan, maka-demokrasya yan. Kaya nga mayroong isang
isang video na makita natin na nagkakape si Donald Trump at itong presidente ng Syria, which is akala nila na terorista pa ito pero hindi na. Kasi nga ito yung nag-liberate ng Syria at pinatalsik ang diktador at isang terorista. So itong presidente ngayon ng Syria, ito'y democratic at kakampiyan ng Amerika kasi nga tinulungan niya ng Amerika. Kaya ito makikita natin na hindi sincere ang Hezbollah para sa kanilang ceasefire ng Israel. Inagdagdag pa ng mga armas galing ng Iran. Ibig sabihin mas matagal pa ang gera ng Hezbollah at Israel kung nakalusot yung mga reinforcement na mga kagamitan, mga ka-good news, mga ka-golden boy. At dito naman sa final ultimatum na sinasabi ng Iran, sila pa yung nagbigay ng ultimatum kay Donald Trump, no? Nakakatawa. Sabi ng Iran, bibigyan nila ng ultimatum si Donald Trump na 2 araw kapag hindi itigil ni Trump yung pagbubomba daw, ay ipapakita daw nila ang kanilang lakas, sabi ng Iran. Anong lakas bang pinagsasabi nila? Wala na nga eh. Siguro yung lakas nila sa guni-guni lang, sa panaginip, sa kanilang guni-guni, o baka malakas silang umutot at umihi kapag natamaan ng mga missiles, di ba? O kaya malakas sumigaw, di ba? Mga bading yan eh. Karamihan ng mga Arabo, bading talaga yan, mga kababayan, kahit sinong tanungin nyo. Kaya dahil sa katigasan ng ulo, mataas na pride nitong mga Iranian na to, napaka-liar, napaka-sinungaling, dahil sa kanyang mga characteristics, yan ang magdadala sa kanila sa kanilang hukay. Nauna na nga sa hukay yung 2 supremo nila, di ba? Suprimong matandang bakla, suprimong medyo matandang bakla din. Baklaran bakla din, mga kababayan. Kaya hindi nang puntahan itong mga alipuris kung ayaw talaga nilang sumuko. Paki-comment sa ating comment section anong masasabi niyo dito sa lumalakas na digmaan ngayon ng Iran at Amerika. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong na yan sa aking avid followers. Ako'y laging sumasaludo sa inyo. Hanggang sa muli.